Babayaran mo ba yung 3.1 billion compromise penalty? O may bago ngayong modus operandi na kumakalat. Napakadami kong nakikitang mga compromise penalty assessment. Isa sa mga hinawakan ko na compromise penalty assessment, makikita nyo sa itaas. 3.1 billion yung inassess ng isang regional office sa isang grocery store. Totoo naman, napakalaki ng grocery store. Grocery pa ba yun o supermarket? Supermarket na ata ang tawag doon. Kasi 1,000. 1,000 ho yung point of sale machine nila o ang dating tawag ay cash register machine. Ayan. So, ang ginawa ng BIR, kwento ko lang sa inyo. Chinek, ba may 1,000 ka palang POS machine dito? Nagre-report ka ba ng e-sales reporting sa BIR website? Yun yung sabi. Hindi. Okay, ang penalty niyan ayon sa train law, sabi ganun. Ayon sa train law is 10,000 for each day of delay. 10,000 or 1/10 of 1% ng iyong kita. Next video natin, hindi pa ako tapos, igsasabi na ako. Kukumputin ko sa inyo yung potential tax liability ng mga restaurants, ng mga karinderya, ng mga supermarket, grocery, mini store. Lalo na yung mga nagnenegosyo ng mga 7-Eleven, nire-require kayo na magkaroon ng POS machine. Ako ho, bilang tax specialista, yung convenience sa pagninegosyo gamit ang POS machines or CRM, cash register machines, mas mabigat ho yung question sa safety. Hindi safe. Hindi ho safe na gumamit ng POS machine. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin, ang potential tax liability nyo is 3.1 billion. Okay ho yan. Kasi ang bait ng BIR. Sabing ganun, oy, Mr. Grocer, hindi ka nag-report. Hindi ko alam, sabi ni Mr. Grocer, kailangan pa na i-report niya yan. Yes. Matagal na, kailangan i-report. Ngayon lang nagkaroon ng penalty. Talaga, ngayon lang? Oo. So ngayon, ang penalty nito is 10,000 per day. Dahil 1,000 yan, so 1,000 hindi ka nag-report sa isang araw. Nako po. Kinausap ngayon ako nung grocer. Sir, totoo ba ito? Sabi ko, bago natin i-accept yan, number 1, gusto ko sanang malaman mo, pag ang BIR ay nagbigay sa'yo ng compromise penalty assessment, meron kang right. Ano yung right mo? Number 1 right mo, pwede mong hindi bayaran. Kaya nga tawag compromise. Ibig sabihin, may karapatan ka na hindi bayaran o i-reject. Papaano? Siyempre, tatanungin ako nun. Papaano, sir? Sabi. Kung i-reject natin, ano mangyayari? Meron namang karapatan ka ako, ang BIR, nakasuhan ka ng kriminal. Ibig sabihin, ikukulong ka. Talaga, ganun ba mangyayari? Ganun ang mangyayari. Pag hindi mo binayaran yan, makukulong ka. Pero, susunod na tanong, naniniwala ka ba dyan sa 3.1 billion compromise penalty na yan? Hindi nga, sir Hindi naman kami nagneneto o nag-go-gross ng sale ng more than 3 billion. Hindi pa nga kami umaabot ng 1 billion Okay. So, ibig sabihin, ang sinasabi lang ng revenue officer dito, gusto niyang maging may-ari ng business mo. Gusto niyang mag-take over 3.1 billion. Okay. Kako, hindi ka ba involved sa flood control?
Hindi, grocer lang ako, sir. Okay. Nag-execute ka na ba affidavit mo? Nag-grocer ka. Baka makontempt ka. Okay. So ngayon, meron ka pa akong isang paraan. Ano yun? Protest. Iyon. Ipo-protest muna natin siya kasi that's the natural flow. Di ba? The natural flow of due process. Pag binigyan ka ng assessment, ipo-protest mo. Kaya lang alam mo, ang sekreto dyan sa umpisa pa lang, lagi kong sinasabi, kontrolin ninyo o impluwensyahan ninyo ang BIR from the very beginning. Yan. Paano, sir? Pag may LOA ka na, kontrolin mo sila. Sabi nga ni Commissioner, you can control revenue officer. Paano, sir? Through your accounting procedure. Tinuro ka ni Commissioner, through your accounting procedures, pwede mo silang kontrolin. Ibig sabihin, kung yung accounting procedures nyo hindi contrary sa law, public order, public policy, relevant, good moral, and the Constitution, pwede yan bumaba. Mr. Master, tulungan mo na ako rito. Hindi na makakatulog yung may-ari. Wag ho kayong mag-alala, sir. Uminom muna ho kayo ng sleeping pills. Habang pinag-aaralan ko tong kaso nyo. So, sa madaling salita, na-solve natin ito. Napakabuti ng Diyos Ama. Napakabuti ng Diyos Anak at Holy Spirit. Na-solve natin ito at ang binayaran lang is 25,000 pesos. So, ano tip na maibibigay ko sa inyo? Number one, magkaroon kayo ng konting dangal sa sarili nyo. Dangal. Huwag kayong lumuhod at magmakaawa na babaan ang inyong compromise penalty. Huwag nyong gagawin yun. Second, sabi sa Section 228, ang compromise penalty must be based on facts and law. Okay. Facts and law. Ang law, walang kwenta kung walang facts. Ang law ay parang bato. Okay? Walang gamit kung hindi mo idadagdag ang semento at magiging column siya or foundation ng isang building. Walang gamit ang bato. Ibig sabihin, kailangan ng facts para maging kinetically available yung batas. Ano yung facts ang galing? Sa'yo. Sa utak mo. Sa utak mo. Yan yung pinanggagalingan ng facts. At yan ang gusto ng mga senador. Makuha ang facts galing sa'yo. Kaya pag uupo ka sa Senado, ang unang tinatanong sa'yo is to tell the truth, nothing but the truth. So help you God. O, diba? So ikaw naman, yun din ang sinasabi ni BIR Commissioner. Tell the truth, nothing but the truth, and help you God. Pinatutulungan ka sa Diyos. So ang Diyos niyan, pagdating sa taxation, ikaw pa rin. Kasi sa iyo manggagaling ang facts. Ikaw ang Diyos ng sarili mong facts. Tandaan niyo yun. So ngayon, dito sa 3.1 billion, matatanggal nyo yung penalty kung wag na kayong bumili o gumamit ng POS. Mas murang bumili kayo ng dot matrix na Epson computer, tapos gumawa kayo ng tawag nito, loose slip invoices or official receipts or supplemental documentation na required ng is of paying taxes. Yun ang gawin nyo, sir. Kasi mas mura yon. Medyo kakain ng time. Okay? Pag ikukumpara nyo yung penalty, 3.1 billion, sa time ninyo, mas malaki pa rin yung 3.1 billion. Naintindihan ko, mas mahirap trabahuhin, maglagay ng
lose sleep doon sa that matrix, maingay, pero hindi ka gagastos ng 3.1 billion kasi hindi ka required. Pag loose sleep ang gamit mo at wala kang POS machine, mas mura yon. Kahit makupitan ka ng mga empleyado mo sa perang nandoon sa sa harapan nila, mas mura pa rin kaysa babayaran mo BIR ng 3.1 billion. Isipin mo yon, sir. Safety mo ang iniisip natin dito. Pag ninakawan ka ng empleyado, safety nila yung may problem, hindi ikaw. So kung magkakamali ka, o magkakamali accountant mo, CPA mo, sa iyong POS, Electronic Sales Reporting ng BIR, under the BIR system, wala kang control dun. Diba? Wala kang control sa e-sales reporting system ng BIR. So ano mangyayari? May liability ka, katulad nitong hinawakan natin, 3.1 billion, napakaswerte niya. Napakaswerte niya at na-research natin yung tamang batas para maging 25,000 lang ang babayaran niya. So ngayon, kung kayo may POS at CRM, ano kung conclusion natin dito? I-close nyo na. I-close nyo na yung POS tsaka CRM machine nyo. Bumalik kayo sa loose sleep para sa health, mind, peace of mind nyo, mental health nyo, wala kayong mental anxiety, and protection of your family. So susunod nating pag-uusapan, sir, paano ba gumawa ng tamang accounting procedures method pagdating sa compromise penalty? Abangan nyo yan, ha? Maraming salamat. Peace and happiness be with you for life.